Dilim na. Okay na? Dang umaga po sa lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Dito naman po tayo para magingay. Kasi sabi sa Biblia, ipagsigawan eh. Ha? Kaya ganoon kalaga ang salita ng Panginoon na marami pong makarinig, makaalam. Ha? Kaya gumagamit tayo ng mikropono. Kasi nasa Bible din po yan eh. Sabi pa nga, umakyat kayo sa bubungan at ipagsigawan eh. Ha? Pero hindi pa natin ginagawa yun. Ha? So, magpapasalamat tayo sa Panginoon at yung mga salita ng ating Panginoon ay nasa puso't isipan po natin na kahit makakalimutin po tayo, pa rin tayo maalaala sa ganitong pag-aaralan po natin tuwing Sabado. Ha? Kasi napakalaga po yung pag-aaralan po ng bawat isa. Lalo-lalo na po na kung saan ay malapit na po ang panahon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. At yung ikalawang pagparito ng Panginoon, nandun na po yung kung saan tayo naman na nagpatuloy sa pananampalataya hanggang sa tayo po ay makapagtagumpay. Ha? Siyempre, kaya nga nakapagtagumpay kasi mayroon po talagang mga maraming pagsubok na darating po sa atin bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, yun ang ating dapat pagtagumpayan kasi nga nasa Matthew po yan, no? Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, nandito na po tayo sa pananampalataya na yung pananampalataya po natin, yung mga salita ni Kristo, yung kung paano siya nahirapan nung siya'y nasa sanglibutan dahil po din sa atin, sa pamagitan ng kanyang pagliligtas, marami pong bagay-bagay na dumating po sa kanya ng mga kahirapan. Ito naman ay kanyang tiniis. Alang-alang po sa atin na makasalanan. Kasi yan talaga ang purpose kung bakit sinugo po ng Ama ang kanyang anak sa kabila ng tayo po ay makasalanan. Kasi nasusulat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kung tutusin, lahat tayo nagkasala na, sino bubuhay sa atin kung hindi po susuguin ng Ama ang kanyang anak? Na? Kaya nga, sa mga nangyari po sa ating Panginoon na kung paano siya nagtagumpay, kailangan din ay magtagumpay po tayo sa bawat isa sa atin. Dahil magiging walang kabuluhan yung pananampalataya po natin kung sa ganitong panahon, wala pa yung pag-uusig, andyan tayo, pero pag nandyan ang pag-uusig, andyan na yung mga kahirapan, saka tayo puhusan ay manghihina. Sayang. Yung matagal ng panahon na tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon. Pero sa isang siglap lang, isang kislap lang, o kaya isang pangyayari lang, na pag dumating po yung malaking pagsubok, saka na lang po tayo kung saan susuko. Ang sabi, never give up. Alam niyo ba yung never give up? Ang ibig sabihin, kahit anong darating po sa atin, ang mga pagsubok, hindi tayo kailangan mag-give up. Patuloy. No? Kasi pag sumurinder po tayo, wala. Sayang. Nandito na rin tayo sa katotohanan. No? Sabi pa nga ng ating pong dating evangelista tinuturo po sa atin na kung ako mawawala nito sa loob ng iglesia, pastor na ngayon yun, kung mawawala ako dito sa iglesia, saan ba ako pupunta? Wala nang ibang katotohanan kundi dito. Ngayon, nandito na tayo sa mga katotohanan. Dangan nga lang, bakit hindi pa rin parehas po yung aral? Na yung aral kung saan nananatili, hindi naman doon patutong kay Kristo.
Tapos sasabihin, wala nang iba na makatotohanan kundi itong iglesia na to. Kung sila, malakas ang loob nila magsabi na wala nang ibang makatotohanan kundi dito sa loob ng iglesia, ng Jerusalem Church na sinasabi, lalo mas malakas ang loob natin. Bakit? Anong puriba natin, Sister Lelen, na mas lalong malakas ang loob natin magsabi na wala na pong ibang maging kaligtasan natin, kundi si Kristo. Diba? Kasi, si Kristo po yung tagapagligtas ng bawat sa atin. Hindi yung pumasok ka sa relihiyon, may relihiyon na ililigtas. Ngayon, porque nagpasok ka doon sa relihiyon na iligtas ka kaya, Sister Lelen? Baka hindi ka sumampalataya kay Kristo? Ayan ang mga tanong sa isipan natin eh. Maliligtas kaya ako? Na nandito ako sa relihiyon makatotohanan, subalit iba yung pinapangaral ko sa halip na si Kristo? Siyempre, pag-isip-isipin po natin, totoo kaya yun? Sa Biblia, mayroon pong relihiyon na ililigtas, pero hindi porke pumasok ka sa relihiyon na ito, ligtas ka na. Natural, kung nandito ka sa relihiyon na tinubos ni Kristo, pagkatapos ka natubos, sumampalataya, ibinaling mo yung pananampalataya mo sa walang kabuluhan. Mayroon ba yun? Yung pananampalataya walang kabuluhan? Marami. Kahit dito po sa atin na sinasabi natin makatotohanan ng Jerusalem Church of God, mayroon pananampalataya walang kabuluhan dito eh. Pero, wala na tayo ron. Sa pananampalataya walang kabuluhan. Kaya nasasabi natin to dahil alam po na natin, yung pananampalataya natin, doon kay Kristo, hindi sa kautusan mo. Di ba? Ang lakas ang loob natin magsabi na kung may relihiyon na ililigtas, natural, yung ipinapahayag si Kristo. Bakit? Yung relihiyon na ito yung tinayo eh. Diba? Ito yung tinayo ni Kristo na iglesia eh. Yung relihiyon kasi yan yung tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos ngayon, itong iglesia na tinayo ni Kristo. Diyan tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi yung iglesia na itinayo, kung ang magiging relasyon natin sa Diyos ay 10 Commandments, pwede ba yan? Pwede yun. Kasi mayroong ganun eh. Naging relasyon nila sa Diyos kung paasundin yung mga pasimulang aral eh. Hindi na po yung pagkikipagrelasyon ng Diyos na ibinigay sa atin noon. Kundi yung kanyang anak, diyan tayo magkaroon ng yung pakisama sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi tinawag tayo para makisama sa kanyang anak eh. Yan yung relasyon natin sa Diyos ngayon. Kung paano tayo makisama sa kanyang anak, hindi ginawa yung kautusan sa anak. Alam niya siguro kung anong tinutukoy yung kautusan na hindi ginawa sa kanya kasi katuwid siya eh. Tapos, hindi ka makikisama doon na yung kautusan na hindi ginawa sa kanya, sana maging ganun ka rin, makisama ka. Ganun na po yung pagkikipagrelasyon po natin sa Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Yung anak, hindi ibinigay yung utos ng ama sa anak, yung susundin niya yung gaya na sinusunod ng mga tao. Kasi iba yung sinunod ni Kristo, hindi pantao yun. Kaya dapat alamin po natin kung ano yung utos na sinunod niya. Nakabasa na ng utos. Para paniwalaan yung tao. Si Kristo sumunod sa 10 Commandments. Kaya yan, tuloy. Marami sumunod sa 10 Commandments. Pero hindi nila alam, hindi para sa kanya yun. Lahatin mo ng matuwid sa Biblia, sumunod sa 10 Commandments. Pero mayroong isang matuwid na hindi ginawa sa kanya yun. Kasi hindi siya nagkasala, hindi siya nakakilala ng kasalanan. Yung sinasabi po dito sa Biblia, lahat yan, may kasalanan yan. Walang taong hindi nagkasala, libang kay Kristo.
Kaya nga yung mga saserdote, ha? Yung mga propeta, pagdating ng Lord pagdating ng Passover, naghahandog unang-una patungkol sa kanyang kasalanan at sa bayan. Oh, si Kristo, ginawa niya ba yun? Ha? Nagkatay pa si Kristo rin ng para dun sa, ano na yun? Siyempre, nung una, kasi nga, hindi pa natatapos, hindi pa dumarating yung panahon niya. Dumating ng panahon niya, yan pa rin kaya dapat gawin ng tao. Ang gagawin niya, maghahandog patungkol sa kasalanan. Ay, sasabihin naman ng iba, ayan nga yung inalis ni Kristo, ipinago sa krus. Bakit? Siya na yung huling handog eh. Pagkatapos, kautosan susundin mo? Sige nga, mag-isip-isip nga kayo. Siya nang huling handog. Pagkatapos, doon ka sa pagkakilala ng kasalanan. Diba? Pag nakilala mo kasalanan, ano gagawin? Magsisi ka na lang. Pagkatapos, magsisi, doon ka pa rin. Alam niyo, yung binigay po sa atin ng pagsisisi pag nagkakasala po tayo. Ito yung lumilipas. Ngayon, nagsisi ka sa Panginoon. Dahil nakakilala ka ng kasalanan. Meron ka naiisip sa mga kasalanan. Humingi ka sa Panginoon. Doon ka pa rin. Sa pagkakilala ng kasalanan. Tanong, yung pag-iingi ba ng patawad, maalis mo yun. Hanggat yan pa rin ang sinusunod ng tao. Pero, isa yan yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, papasok sa kari ng langit. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. At yung kalooban na ito, pananampalataya, hindi 10 commandments. Hindi naman sinabi ni Kristo yung 10 commandments, kalooban ng Ama yan. Hindi pinangaral ni Kristo yan. At pinangaral ni Kristo na kalooban ng Ama, yung sasampalataya tayo sa Kanya. Yun lang. Kaya kailangan po masusing pag-aaral. No? Napakaganda siguro kung yung aral na hindi tayo dumidipindi doon sa mga dating aral. Mag-research hanggang sa matagpuan yung katotohanan. Kaya po sa atin. Kasi kung nandyan ka pa rin sa mga pasimulang aral, hanggang dyan ka na lang, hindi na madadagdagan yun kasi bakit? Kung dadagdagan mo yan, halimbawa, 44 doctrines lang yan, dadagdagan mo, 45 doctrines na. Ngayon, ano madadagdag sa kalaman? Nang gano'n ng paniniwala o gano'n yung aral? Wala. Gano'n lang. Kumbaga, nasasakal pa rin tayo dyan sa mga unang aral. Wala pa tayong kalayaan. Pero tayo, napalaya na po na tayo dyan. Pag pinalaya na tayo Kristo doon sa kautusan, lahat ng mga pasimulang araw, malaya na rin tayo. Siyempre, malaya na kasi nasa pananampalataya na tayo eh. Hindi. Malaya kang gumawa ng mabuti. At ano yung mabuti? Pananampalataya kay Kristo. Wala na ibang bubuti roon. Hindi yung malaya ka na, tapos doon sa kalayaan mo, dahil wala kang kautusan, wala kang tingkumanwits, pwede ka nang gumawa ng masama kasi wala nang kautusan sa'yo. Unawa lang ng tao yan. Kailangan magkaroon ng katuparan para hindi ka magkasala. Hindi dahil doon sa utos. Kailangan sumampalataya kay Kristo para hindi ka magkasala. Kasi ang hindi sumasampalataya kay Kristo, makasalanan na. Diba? Lahat ng hindi sa pananampalataya, ibig sabihin ka. Lahat ng hindi sa pananampalataya, kasalanan eh. Saan ba magmumula yung pananampalataya? Kay Kristo. Kaya ligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pananampalataya. Marami pang umaasa dyan sa mga hindi sa pananampalataya. Ang tanong, maliligtas ka ba? Hindi sa pananampalataya yan. Maliwanag naman, sabi ni Apostol Pablo, ang kautusan